Nako, alam nyo ho, parang minamaliit po no, ng isang broadcast journalist din. At ito yung sa katauhan ni Karen Davila. Ito po si Senator Rodante Marcoleta. Dahil sa sinasabi, nako, bagito yan eh. At kanyang tinatanong, bakit nakakuha ng isa po sa pinakamakapangyarihan na komite diyan po sa Senado. O yun ho, mga kabayan, sabi niya. At kasi na-interview niya ho, ito pong si Senator o Senate President Chis Escudero. Bago lang yan eh. Bakit yung Senate Blue Ribbon Committee napunta dito kay Senator Marcoleta? At agad namang nagdepensa rin ito pong si SP Chis Escudero. Kasi sabi niya, bagong senador pero bagitong senador pero naku, napakatagal niya na kongresista. Pero dapat ho malaman ho ni Karen Davila na meron pong ginagawang botohan o eleksyon diyan po sa Senado. O ito parinig ho natin at para po sa kaalaman ng ating mga viewers din, subscribe na po kayo yung mga bago lang po sa ating channel at i-like at i-share. Ito ho ay ipakikita ko lang yung nangyari. Ang pagboto sa mga mamumuno sa bawat komite diyan po sa Senado. Tulad po dito sample ho yung kay Senator Marcoleta. Thank you, Mr. President. Mr. President, at this juncture and with the permission of the body, pursuant to Rule 10, Section 13, in relation to Section 18 of the Rules of the Senate, I move that we proceed to the organization of various standing committees of the Senate through the election of the respective chairpersons. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. President, I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Okay, so maliwanag ho. So, ini-elect ho. So, nahalal po ito pong si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. O, yun ho mga kababayan. At wala ho. Yung Senate Blue Ribbon Committee, yan po yung tungkol po sa yung sa accountability, 'di ba? Sila po nag-iimbestiga. So kahit sino ho, kahit na wala hong maghain ng resolusyon, pwede pong mag-imbestiga at talaga namang alam natin na ito yung isa po sa pinaka-powerful na komite diyan po sa Senado. Kaya naman, ito ho ay tila kine-question ni Karen Davila. Alam niyo ho, itong si Karen Davila talaga namumuro nito kay Senator Marcoleta. Ito rin ho mga kababayan, ang nagsabi noon na naku, malabong manalo yan. Di po ba? Sa kanyang mga sa kanyang show, inuunahan niya po, no? At alam niyo, pag ikaw ay isang broadcast journalist, dapat di ba? Ibabalanse mo at di ba? Paano nanalo ngayon? Di ba? Siguro meron po siyang personal na galit dito po kay Senator Marcoleta dahil sa isa ho ito sa, di ba, na nagpasara sa kanyang network na ABS-CBN. Pero ito, pakinggan ho natin mga kababayan, kayo na po ang musga. At tama ho ba na kapag bagito ay hindi pwede na kumuha at hindi humawak ng, ng isang malaking komite diyan po sa Senado. Pakinggan ho natin at mamaya ay chinek ko rin po yung mga credentials ni Senator Marcoleta para sa kaalaman po ng ating mga viewers. Ito, pakinggan ho muna natin itong interview at agad din namang idinepensa ni Senator o Senate President Chis Escudero. Ito pong si Senator Marcoleta. I wanted to ask you, before you move, Yes. if newcomer Senator Marcoleta, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer, and I think neophyte or not,
he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado, bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair, to say the least, na maliitin yung kakayanan ng bago, ng bata, at sabihing mas may kakayanan, automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang naniliyan. To ask you, Okay, so yun po ang paliwanag ni Senator o Senate President Chis Escudero. At na kung saan, parang takang-taka itong si Karen Davila kung bakit agad na nakahawak ng isang malaking komite, ito pong si Senator Rodante Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee. Kasi parang sa pagkakatanda niya raw po ay ngayon lang nabigyan na ang isang neophyte o bagito, bagong senador, ng isang malaking komite. Mga kababayan. Pero alam nyo ho, ito nga si Senator Marcoleta ay napakatagal na ho ito na kongresista at ito po isang magaling na abogado. Kaya sa aking tingin, sa aking pananaw ho, talagang saktong-sakto. At talagang sabihin natin na makikinabang ang taong bayan po rito na siya po ang hawak at mamumuno dito po sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, nakilala sa tawag na Blue Ribbon Committee. Yun ho mga kababayan. Kasi dito ho, alam nyo talagang dapat ho talaga abogado ang hahawak sa ganyang komite. Ito pong si Senator Marcoleta ay veteranong kongresista. Nako, parang ilang taon ba yan? Parang hindi lang 10 taon napakarami ho, napakatagal ho. Biri mo si Senate President Chis Escudero, nag-abot pa ho sila sa Congress. Yun ho mga kababayan. At siyempre, alam nyo naman ho, ito pong si Senator Marcoleta, ako sinusubaybayan ko ito diyan po sa Kamara, di ba? Na siya po Sagip Party List Representative. Talagang ang magaling ho. Siya rin po ang naging chairperson ng yung deputy majority leader, tapos kasama rin ho yan sa Commission on Appointments mga kababayan, di ba? Tapos pag may mga hearing, talagang magaling at kabisado niya po yung ating saligang batas, mga kababayan. At talagang ito pong si Senator Marcoleta, di ba? Kilala rin sa kanyang pagtulong sa mga mahihirap at dahil sa yung kanyang yung party list na kinaanibang, talagang yan po ay yung Sagip party list, talagang kumakalinga po sa mga mahihirap. So, ito pong si Senator Marcoleta, talagang ito, nag-aaral din pala ito sa Stanford University. Nakakuha siya ng yung Law and Order Standard, grabe ho ito, Higher Standard in Law and Order, earned from a Standard University community. So, yun ho mga kababayan. Pero sumatotal, kita nyo naman ho, yung kanyang mga ginagawang pakipagdebate, at nung nagkaroon po dyan ng, di ba, hearing, yung yung Quadcom, tapos yung katumbas din ho ng Blue Ribbon, dyan po sa mababang kapulungan na pinamumunuan ni Congressman Joel Chua, talagang, di ba, pinagkakaisa ng uset, tinanggalan siya lahat ng komite, hindi siya miyembro lahat, parang ganon, yung parang ginipit ho talaga, di ba, yun, awan ng Diyos, nanalo ho bilang senador, at talagang magniningning ho ito, bilang chairman ng Senate Committee ng Blue Ribbon. At dito ho, siyempre, lahat po na mga iimbestigahan, pwedeng imbestigahan po ni Senator Marcoleta. Sana ho, Senator, Dante, yung yung sa flood control, imbestigahan niyo po ito. At lahat mapanagot ho rito kasi, 'di ba? Sabi rin naman ho ng Pangulo, at least tulungan niyo na ho ang Pangulo na sabi niya ho kasi kitang-kita ho ni Pangulong Marcos Jr. Nagkaroon po ng mga anomalya at meron ding ghost project sa flood control. Tulungan na ho ng Senate Blue Ribbon Committee
para mas maganda ho, magkaroon po ng komprehensibo at mas malawak na investigasyon dito po sa flood control. Para, di ba, lahat po ng mga dapat na managot, mapanagot. Kasi ganyan ho talaga si Senator Marcoleta. Walang sinisino at unang-una sa lahat ako. Hindi mo malalagyan yan. Hindi mo pwedeng arregluhin yan. Kaya yan ho maganda. So, sigurado ho tayo dyan mga kababayan. So, yun lang ho. At sa pangkalahatan, parang yung ating issue ngayon parang minamaliit ho ni Karen Davila, ito pong si Senator Marcoleta. At dahil sa Bagito, nagtataka ho itong si Karen na bakit pinahawak yung napaka-powerful, makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Okay, siguro hindi niya, dapat chinek nyo muna yung background, yung ano ba ito, sino ba ito, si Marcoleta na to. Sana chinek nyo muna. Diba, ganon. Pero siguro, baka nang ibabaw rin yung kanyang damdamin na galit dahil sa, kabilang po sa mga mabumatas na umayon na maipasara yung ABS-CBN noon at talaga naman kasi may nakakita, namin po nasilip na mga violation ito pong si Senator Marcoleta kaya siya po ay sumang-ayon na hindi po mabigyan ng prangkisa yung ABS-CBN. Okay. So ulitin ko, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo rin po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.